Sa aklat po ng ikalawang Samuel, Kapitulo 7, ang talata po ay 11 hanggang 13. At gaya mula sa araw na aking halalan ng mga hukom ng aking bayang Israel at aking papagpahinihin ka sa lahat ng iyong mga kaaway, bukod sa rito ay isinaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay. Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan, at aking itatatag ang kanyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Pagpapala po sumati sa muling pagkarinig ng kanyang mga pagkasalita. Good morning po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa isang napakagandang araw na pinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoon. Matapos po ang ilang mga araw na pag-ulan at ang ilang bahagi po ng ating lugar ay binaha. At nakikita naman po na inyong likod na kayo po mga kapatid ay iligtas po sa anumang sakit po na nagdaan po sa mga nakaraang mga malalakas na ulan. Salamat din po sa Panginoon na tayo binigyan ng mga pagkakataon upang tayo makapag-awitan sa kanyang pangalan sa pasimula po ng ating gawain kaninang umaga. Napakaganda po ng ating mga pag-aawitan, napakasigla at napakasarap po sa pakiramdam na awitan ng Panginoon. Gayun din sa ating pong pinag-aralan, may kinalaman po sa pag-ibig at minsan mayroong mga naiiwan ng mga katanungan. Pero po yung mga katanungan to ay hindi po hinayaang maiwan kundi masagot po ng ating tagapagturo kanina. Paalala lang po sa atin mga kapatid, sabi po kasi sa ating pinag-aralan, ang pag-ibig daw ay nagtatakip ng karamihang kasalanan, nagtatakip ng pagsalansang. Paano daw kung yung sumasaway, pasaway din? Lagi nating tatandaan mga kapatid, kung anumang pintas ang makikita mo sa tagapagturo, tagapanguna sa iyo, dapat hihigit ang pag-ibig ng Diyos na nasa iyong puso kaysa doon sa kapintasan na nakikita mo sa sumasaway sa iyo. Kasi pagka nang ibabaw sa iyo, yung kapintasan nandoon, hindi ka umuunlad sa pananampalataya. Ang Panginoon, ang kanyang pag-ibig dapat nangingibabaw sa nakikita mong kapintasan sa kahit kaninong nakikita mo na sumasaway sa iyo. Ang pag-ibig ang nagtatakip ng karamihan kasalanan. Kailangan umuunlad ang ating pananampalataya. Kailangan pag sinasaway tayo, ang nakikita natin ang Panginoon, hindi yung taong sumasaway sa atin. Yun po ang itinuturo kanina ng ating tagapagturo. Yun po yung ating pinag-aaralan. Higit ang pag-ibig ng Diyos sa kahit ano paman na dumarating sa ating buhay. Minsan dumarating sa atin, sabi po sa isa pang tanong, pag hindi ba natin sinasaway, ito ba'y ating kinukonsinte? Minsan, may mga tao, pinipilit na lang na ibaba yung kanilang punto para na wag na lang magkagulo. Mas pinipili nating manahimik. Mas pinipili natin na ibigin na lang at pagpakitaan ng kagandaang loob yung tao kaysa mag-away pa. Hindi nangangahulog ang ating kinukonsinte. Pero, pag ikaw naman yung pinagsabihan, dapat nasa iyo yung pagpapakumbaba. Pag ikaw nakakakita, gawan mo siya ng kagandahang loob. Pag ikaw yung sinaway, isipin mo mahal ka nung sinasaway mo, nung sumasaway sa iyo. Sabi kasi ang pag-ibig hindi inaalumana ang masama. Ano ibig sabihin po nun? Thinketh no evil. Tingnan nyo sa English po yun, hindi inaalumana ang masama. Hindi niya iniisip na yung sumasaway sa kanya, gusto ko lang mapahiya. Gusto kanyang mailigtas. Gusto kanyang maituwid. Dahil yun ang sinabi sa kanya ng Panginoon. So yun po yung pinag-aaral. Napakaganda po ng pag-aaral na ito mga kapatid. Nagtutuwid at nagpapalakas po ng ating pananampalataya at panindigan po sa Biblia na tayo mahal ng Panginoong Diyos. Amen mga kapatid? Amen. Ngayon naman po umaga mga kapatid ay sa ating mensahe ay ating pong ituloy ang ating series po sa ikalawang Samuel, Kapitulo 7. Ito po ay panahon na kung saan nakaupo na si David bilang hari ng buong Israel, 12 tribes of Israel. Sa kanya pong panunungkulan, ang una po niyang ordinansa ba tawag doon o batas, sabi po niya, kuhanin yung Jerusalem, di ba? Para gawing kapital ng buong Israel, yung Jerusalem. Nung nakuha na yon,
na itatag na yung Jerusalem, pinaalis lahat ng kaaway, kinuha naman yung kabanang tipan na sentro naman ng pananampalataya naman ng Israel, na siyang nandun daw yung kalwalatian ng Panginoon. Kinuha at inilagay naman dito sa Jerusalem para doon magsagawa ng pagsamba sa Panginoon. Ngayon, nung si David ay nananalo na sa bawat tigmaan na kanyang kinakaharap, bawat gera, sabi po dun sa verse 1, pakilagay po natin, at nangyari na ang hari ay tumahan sa kanyang bahay at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingan sa lahat ng mga kaaway sa palibot. So yung hari daw, si David, nasa kanyang bahay. Ito po mga kapatid, ang pag-aaral natin ay tinatawag na expository historical. Dire-diretsong pag-aaral po mula sa Kapitulo 1 hanggang dire-diretso po matapos yung Biblia. Bawat verse, bawat chapter sa Biblia. Kaya po isa-isahin natin yung mga salita o ilang mga salita o pangungusap. Tingnan niyo po yung sa verse 1, ang sabi, siya daw ay nasa kanyang bahay. Sa Kapitulo 5 po nito na ikalawang Samuel, sa 5, talata po ang 11, ay 11. Ang sabi po ng Haring Hiram, naalala niyo po yung tinuro natin, kapag kayo daw ba ay hari ng ibang bansa at nakita niyo yung katabing bansa, nagtatagumpay, magaling, malakas, hari ka ng bansa mo, ano gusto mo? Yung bansa na yon, kaaway mo o kakampi mo? Kakampi. Kung sakupin ka nun, ay maging delikado buhay niyo at nasasakupan mo. Anong ginawa ni Haring Hiram? At si Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala kay David ng mga sugo at mga puno ng cedro, cedar tree, at mga alluwagi, at magdaranas ng bato, at kanilang ipinagtayo si David ng isang bahay. So, itong si Haring Tiro o Haring Hiram ng Tiro o ng bansang Tyre ay nagpadala ng mga materyales, yung cedar na kahoy. Nung panahon na ito, pag ang bahay nyo gawa sa bato at ang paligid niyan gawa sa cedar na kahoy, pati kasi nara mahogany, magaganda yan. Sa kanila, pag cedar ang gamit po na kahoy, marangya po yan. Magagandang klase. Ikaw ba naman, hari, magpapadala ka ng coco lumber? Palagay niyo po, lawanit, hari ka, ang dami-daming kahoy sa bansa mo. At ito pong Tyre ay nasa Lebanon. Sa panahon ngayon, Lebanon po yan. Doon po tumutubo ang napakaraming cedar tree. Yun po yung matitibay at magagandang klase at mahaling mga kahoy. So, ginawa niyang regalo yung kay David. Ipinagtayo nila ng bahay si David. Kaya pagdating sa 7, pakibalik na po, at nangyari na ang hari ay tumahan sa kanyang bahay at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingan sa lahat ng kanyang kaaway sa palibot. Yan. So, naintindihan na po natin yung verse 1. Meron siyang magandang bahay, pinagawa ng kanyang naging kaibigang hari, si Hiram, tapos nagpapahinga na siya doon, wala na siyang kaaway na bansa. Na sinabi ng hari kay Nathan na propeta, first time po nabanggit si Nathan. Si Nathan po ay hindi po ito yung anak ni David. Dalawa po kasi yung Nathan sa chapter po na ito. Yung Nathan na anak ni David at Nathan o Nathan na propeta. Si Nathan po na propeta, sinabihan ni David, ano pong sabi niya? Tingnan mo ngayon, ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro. Ngunit ang kaba ng Diyos ay nananahan sa loob ng tabing. Kaya ang pamagat po natin, mga kapatid, sa umagang ito, si David ang nangarap, ang kalooban ng Diyos ang naganap. Meron pong pangarap si David. Napansin niya kasi siya, ang ganda ng bahay ko gawa sa sedro. Pero yung kaban ng Diyos nandoon sa tent, nananahan sa tolda, sa tabernakulo. Parang kung kayo si David, anong pakiramdam mong ganon? May tawag sa English nun Ang tawag sa English nun, maganda yung bahay mo, tapos yung para sa Panginoon, ganun kaliit, nasa hindi magandang lugar. Parang nagigilty ka na parang unfair to sa Panginoon na Diyos yun tapos yun lang ang pinaglalagyan ng kaban niya. O yan, kalwalhatian ng Panginoon nandun, ang ganda-ganda ng bahay ko. So, sabi po ni David kay Nathan, ako, ang ganda ng bahay ko, ang kaba nandoon, at sinabi ni Nathan sa hari, o ni Nathan, yumaon ka, gawin mo ang lahat ng nasa iyong puso sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo.
Si Nathan po ay nag-encourage si David. Sabi niya, gawin mo nasa puso mo. Kung kayo yung propeta si Nathan, ganun di ba isasagot niyo kay David? Ano po yan ha? Iba po yung word of encouragement sa word of prophecy. Kasi ang isang propeta, pagka nanghula at hindi natupad, ano tawag sa propeta na yon? Hulaan. Ito po, hindi hula ang sinabi niya, encouragement. Okay? At nangyari ng gabi na yaon, na ang salita ng Panginoon ay dumating kay Nathan na sinasabi, "Yumaon ka at saysayin mo sa aking lingkod na kay David, ganito ang sabi ng Panginoon, ipagtatayo mo ba ako ng isang bahay na matatahanan? Sapagkat hindi ako tumatahan sa isang bahay mula sa araw na aking iahon ang mga anak ni Israel mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, kundi ako'y lumakad sa tolda at sa tabernakulo. At sa lahat ng dako na aking nilakaran na kasama ng lahat ng mga anak ni Israel, nagsalita ba ako ng isang salita sa isa sa mga lipi ni Israel na aking inutusan na maging pastor ng aking bayang Israel na nagsasabi, bakit hindi niyo ako ipagtayo ng isang bahay na sedro?" So sumagot ang Panginoon kay Nathan, sabihin mo kay David, sabi ng Panginoon, ipagtatayo mo ba ako, David, ng bahay na matatahanan? Kahit minsan ba nagsabi ako sa inyo na ipagtayo niyo akong bahay na gawa sa cedar tree o sa cedro? Ano ibig sabihin? Gusto ng Panginoon o ayaw niya? Ha? Parang ayaw. Ibig sabihin mga kapatid, may pangarap si David na ipagtayo ng bahay ang Diyos, pero ang Panginoon, pinigilan niya si David. Hindi niya gustong ipagtayo. Ngayon ang tanong, bakit? Diba? Maganda ba ang intention ni David? Ngayon ganito ang yung sabihin sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kinuha kita mula sa kulungan ng mga tupa sa pagsunod sa tupa upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayan sa Israel. At ako'y sumasayo saan ka man na paroon at aking inihiwalay ang lahat ng mga kaaway sa harap mo. At gagawin kitang isang dakilang pangalan gaya ng pangalan ng mga dakila na nasa lupa. At aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayang Israel at aking itatatag sila upang sila magsitahan sa kanilang sariling dako at huwag nang mabago pa. Ni pipighatiin man sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una. Parang baliktad yung nangyari. Si David gusto niya ipagtayo ng bahay ang Diyos. Sabi ng Diyos, huwag mo ko ipagtatayo. Kailanman di ko sinabi yan. May nabasa ba kayo na sinabi ng Panginoon sa kahit sino? Kay Abraham, kay Noah, o sa lahat na sinabi niya, okay, kahit Saul, ipagtayo niyo ka ng bahay. Di ba wala? Wala. Sabi niya, huwag mo kayo ipagtayo ng bahay. Ako ang magtatayo ng bahay para sa iyo. Bakit ko binanggit kanina tungkol sa pagiging propeta? Si Nathan, nung sinabi niya, sige David, gawin mo na sa puso mo. Encouragement yun. Hindi ibig sabihin, iniutos yun ni Nathan. Parang, ako gusto ko talagang ganito mangyari. Sige. So talagang mag-aral eh. Diba? Sabi ng kaibigan mo, kapatid mo, sige mag-aral ka, okay lang, good yan, very good yan. Diba maganda yun? Kung di man siya nakapag-aral, wala ang propeta na ba ako, na sinabihan ko siya na maganda mag-aral ka? Hindi. Encouragement yun eh. Ganun lang ang ginawa ni Nathan. Ngayon, si Nathan ang naging mintusan ng Panginoon upang sabihan si David, wag. Gusto mo kayo pagtayo? Huwag kang magtatayo. Ako ang magtatayo para sa iyo ng bahay. Pero anong klaseng bahay ba yun? Verse 11, pakilagay po. At gaya ng araw na aking halalan ng mga hukom, mga aking bayang Israel at aking papagpahingain ka sa lahat ng iyong mga kaaway, bukod dito ay sinaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay. Yan. Ibig sabihin po ng bahay, ano po ito? Isang dinastiya, isang bahayan. From the line of David, mula sa iyo, isang bahagdan ng mga taon ayon sa iyong pangalan na mula sa iyo, dire-diretso puro sa iyo galing. Sabi na magiging hari sa Israel, dapat galing sa tayo kasi apelido eh. Galing sa lahi ni David. Kaya ang ating kapatid na August dati, nung naipanganak daw si kapatid na JC, ang saya-saya daw. Bakit po? Yung apelido, hindi pa puputol. Di ba?
Masaya yun eh. Ngayon, nung naipanganak si, ang pangalan ng anak niya, lalaki? Si Sasuke. Di ang saya na naman niya, di ba? Bakit po? Sigurado may magtutuloy. Yung magsilang, hindi mapuputol. So ang Panginoon, sabi niya, yung lahi ni David, kailanman hindi mapuputol yan. Yun yung sangbahayan. Mula sa sangbahayan mo, yan yung itatatag ko. Yung sangbahayan mo, yan yung magiging buong hari ng Israel. Tandaan niyo po yun ha. Kasi mamaya babalikan po natin yun. Pagka ang iyong mga araw, sa verse 12, pagka ang iyong mga araw ay naganap, sabihin lahat ng buong taon ng edad ni David ay natapos, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang. Aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Naintindihan niyo na po? Itatatag ng Panginoon ang kaharian ni David mula sa kanya tuloy-tuloy. Puro kay David po yun. Sundan niyo po maigi, huwag kayong kukurap. May po ito, meron tayong sisipiin po dito maigi. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Tignan niyo sa verse 13. David, hindi ikaw yung magtatayo, kundi yung anak mo. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan. May anak daw siya na yun daw yung magtatayo ng bahay. Sino po yun? Yung magtatayo ng bahay ng Panginoon. Sino pong anak ni David? Si Solomon. Bakit po si Solomon? Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao at panghampas ng mga anak ng tao. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi mahihiwalay sa kanya na gaya ng aking pagkaalis niyan kay Saul na aking inalis sa harap mo. At ang iyong sangbahayan at ang iyong kaharian ay matiwasay magpakailanman sa harap mo. Ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman. Ayon sa lahat ng mga salitang ito at ayon sa buong pangitaing ito, ay gayon sinalita ni Nathan kay David. So ano po yun mga kapatid? Alam niyo po ang Biblia, may tinatawag po tayong near fulfillment saka distant fulfillment. Yung hula na malapitan saka hula na medyo malayo pa ang distansya bago ito maganap. Babanggitin po natin yun mamaya. Pinapakita lang po dito sa verse 1 to verse 17, si David nangangarap, may gusto. Gusto niyang ipagtayo ng bahay ang Panginoon. Kayo ba mga kapatid, minsan meron kayong naisin sa inyong buhay na gustong gawin para sa Panginoon? Meron po ba? Pero minsan, hindi nyo magawa. Hindi nyo magawa. May mga kadahilanan. Gusto nyo talaga pero hindi nyo magawa. Alam nyo bakit? Tignan nyo itong kay David. Bakit hindi si David ang binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapag-gawa ng kanyang bahay? Tignan nyo sa unang Kronika 22:8. Bakit hindi pwedeng si David ang magtayo ng bahay ng Panginoon? Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, ikaw ay nagbubo ng dugo na sagana at gumawa ng malaking pagdidigma. Huwag mong ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan sapagkat ikaw ay nagbubo ng maraming dugo na nasa aking paningin. Yan. So bakit hindi pwede si David? Kasi yung kamay niya is stained by blood. Marami po siyang napatay, marami po siyang nabubong dugo. May bahay ng Panginoon yun. Kung yun ay magiging banal, dapat ang gumawa ng malinis yung kamay. Yan. Sabi doon sa 28:3, meron pa po itong banggit. Ngunit sinabi ng Diyos sa akin, huwag mong ipagtayo ng bahay ang aking pangalan sapagkat ikaw ay lalaking mangdidigma na nagbubuka ng dugo. Ayan. So pinagtitibay po ng pangalawang talata, hindi po pwedeng si David. Ngayon, sino po ang magtatayo ng bahay ng Panginoon? Yung near fulfillment po na kung sino ang sinasabi ng Panginoon na magtatayo ng kanyang bahay. Sa unang Kronika 22:9, yung kasunod naman na talata. Narito, isang lalaki ay panganganak sa iyo na siyang magiging lalaking mapayapa. O, tandaan niyo yung word, lalaking mapayapa.
At bibigyan ko siya ng kapahingan sa lahat ng mga kaaway sa palibot. Sapagkat ang kanyang magiging pangalan ay Salomon. At bibigyan ko ng kapayapaan. Yung Solomon po, mga kapatid, o Salomon, yan po ay galing po sa Greek word na Shlomo o Shalomo. Mula po sa salitang Shalom. Ano ibig sabihin ng Shalom? Pag narinig nyo, Shalom. Pag bumabati po yung mga sa Middle East, Shalom. Shalom. Ano po yun? Peace. Kapayapaan. Kapayapaan. Shalom. Shalom. Yan. So, ibig sabihin ng Solomon, galing po sa salitang kapayapaan. So, si David, may pandidigma. Si Solomon, kapayapaan. So, siya daw ang magtatayo ng bahay. Verse 10, kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at siya'y magiging aking anak at ako'y magiging kanyang ama at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Yan. So, si David, hindi siya pinayagan, si David ang magtatayo. Pero sa pag-aaralan natin yung pagtatayo nito sa ano pa? Sa Aklat pa ng Hari at Kronika. So, pinapakita lang natin bakit hindi pwedeng si David. So, ginajustify lang po natin dito sa kasulatan. Pag kayo ay may nais gawin sa bahay ng Panginoon, pagpalagay natin kapilya, gusto mo ito. Bigyan kayo ng example na para mas mabilis. Gusto natin ng sariling lupa. Amen? Gusto natin ng sariling kapilya. Pero alam niyo ba, dadating ang panahon, may malaking tsansa na hindi po tayo ang makikinabang doon. Sino makikinabang doon? Tama po, yung mga bata. Pag sila na po ang miyembro dito. Ano ang ginagawa natin? Ano po ginagawa natin? Tingnan niyo po yung sa verse 5 ng chapter 22 na to. Verse 5, pakilagay po. At sinabi ni David, si Solomong aking anak ay bata at mura. At ang bahay na matatayo na laan sa Panginoon ay marapat na totoong mainam. Nabagdog, bantog at maluwalhati sa lahat ng lupain. Aking ngang ipaghanda sa gayon naghanda si David ng sagana bago sumapit ang kanyang kamatayan. Bago daw mamamatay si David, lahat ng kakailanganin ni Solomon upang ipaghanda ng bahay ang Panginoon, ihahanda niya na yun. Maganda ba yung kanyang ano? Parang tayo mga kapatid, kung iniisip natin na mabuti ang gumawa ng bahay para sa Panginoon, ipaghanda natin ng Panginoon, hindi man tayo makinabang kundi yung ating mga anak gaya ni David. Sa unang Kronika 28:11, ang sabi naman po dito, nang binigay ni David kay Solomon na kanyang anak ang anyo ng portiko ng templo. Pagdating sa 12, at ang anyo ng lahat ng kanyang maisip sa magitan ng Espiritu tungkol sa kalooban ng bahay ng Panginoon. Bukod sa materyales, pati blueprint o yung layout ng bahay ng Panginoon, si David na nagbigay kay Solomon. In verse 11 and 12. Ngayon pagdating po doon sa verse 29, chapter 29 verse 2, aking ngang ipinaghanda ng aking buong kaya ang bahay ng aking Diyos ng ginto na ukol sa bagay na ginto, pilak na ukol sa mga bagay na pilak, tanso na ukol sa mga bagay na tanso, bakal sa mga ukol na bagay na bakal, at kahoy sa mga ukol na bagay na kahoy, at mahalagang bato, pati mga detalye at disenyo, pagpapaganda, pagpapatibay doon sa bahay na yun, inihanda na rin ni David. So minsan mayroon tayong pangarap, hindi man tayo ang makatupad nito, kundi yung para sa ating mga anak, mahalaga, yung puso natin na ibigay natin doon. At bukod sa puso, nagawa natin yung parte natin mismo. Kasi maganda yung may naisin ka lang eh. Pero ang mahalaga doon, yung nais mo, may ginawa ka. Hindi puro intensyon. Si David may intensyon pero may ginawa. Hindi man ako makapagtayo ng bahay, pero lahat ng materialis na maitutulong ko sa pangarap na ito, anak ko man na makapagtayo, nakapag-ambag ako doon. Ganun ang gusto ni David. Ayan. So ano ang nakita ng Panginoon? Dahil ang Panginoon ay makapangyarihan, nakikita niya na rin ang hinaharap. Ano ang ginawa ng Panginoon? Sabi po doon sa 2 Samuel 7, aking tatakdaan 7 Gs. Aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayan ng Israel. Aking itatatag sila upang sila'y magsitahan sa kanilang sariling dako
at huwag nang mabago pa, ipipigatiin man sila ng mga anak ng kasamaan gaya ng una. Gaya ng mga araw na aking halalan ng mga hukom ang aking bayang Israel at aking papagpahinga ng lahat ng mga kaaway. Bukod rito, isinaysay na Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay. So sabi ng Panginoon, ako ang gagawa ng bahay para sa iyo. You will never outgive God. Kahit ganong gusto mong ibigay sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon pa rin ang mangingibabaw. Maganda ang nais ng iyong puso, pero ang Diyos, ang nais pa rin niya mangingibabaw. Gusto mo siyang ipagtayo ng bahay? Oo, maganda yan. Pero mas maganda pa rin ang kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Ano kasi ang puso ni David? Gusto niya parangalan ng Panginoon eh. Pero dahil alam ng Diyos na itong gusto ng iyong puso, mas kaya kitang bigyan ng higit sa iyong ninanais. So kayo mga kapatid, may ninanais para sa Panginoon, ang ibibigay sa inyo ng Panginoon higit pa sa ninanais ng inyong puso. Gusto niyo parangalan ng Panginoon, bibigyan ka pa niya buhay na walang hanggan. Ano kayang itungkol sa buhay na walang hanggan? So yun po, pinapakita nito mga kapatid. Mamaya, sisipin pa natin, babalikan pa natin. Ngayon, si David, nung sinabihan ng Panginoon, ipagtatayo kita ng bahay o sangbahayan o dinastiya. Sa panahon noon, mga kapatid, ang isang lalaki ng tahanan, pagka ang iyong lahi ay nagkaroon ng assurance na hindi mamamatay, mananatili, masarap yun sa pakiramdam mo, karangalan yun. Safety ang pamilya mo. At yun ang naramdaman ni David, safety yung kanyang buhay. Kaya po dito, sabi niya sa 18, nang magkakayoy, ang hari si David ay pumasok at umupo sa harap ng Panginoon. At kanyang sinabi, sino ako o Panginoong Diyos at ano ang aking sambahayan? Ako yung dinala sa ganitong kalayo, ganyang kalayo. Hindi distansa, sabihin, ganyang kalayo, ganyang kaganda kaisipan. At ito'y munting bagay pa sa iyong paningin o Panginoong Diyos. Talagang mababa itong si David. Mababa talaga. Munting bang bagay yung ibibigay ng Panginoon sa kanya? Sa paningin ng Diyos, munti yun, pero para kay David, malaki yun. Ngunit ikaw ay nagsalita naman ng tungkol sa sambahayan ng iyong lingkod nang hanggang sa malaong panahong darating at ito ay ayon sa paraan ng tao o Panginoong Diyos na magkaroon siya ng dynasty. No? Anak niya magiging hari, magiging hari, magiging hari, magiging hari. Magpakailanman. Parang sabi ni David, sino ako? Lord, who am I? Parang dati lang naman ako nagpapastol ng tupa eh. Tapos gagawin mo akong hari ng Israel at ang lahi ko magpakailanman, hari. Sino ako, Panginoon? Who am I? Diba? Sa kanta, the Lord of all the earth. Parang yan mga kapatid, napakasarap na karangalan at pagpapakababa sa Kanya. Lord, sino ba ako para bigyan mo ng ganito? Kayo mga kapatid, tingin nyo, karapat-dapat ba kayo na bigyan ng Panginoon ng ganong klaseng karangalan? Sino ba tayo? Di ba hindi? Ganun din si David. Sino ako, Panginoon, para bigyan mo ng ganitong karangalan? Ako magiging hari, bawat anak ko, sila magpapasalin-salin ng lahi, magiging hari. Sino ako, Panginoon? Yan ang sinasabi ni David. At ano ang masasabi ni David sa iyo sapagkat iyong kilala ang iyong lingkod o Panginoong Diyos? Dahil sa iyong salita at ayon sa iyong sariling puso, iyong ginawa ang buong kadakilaang ito upang iyong ipakilala ang iyong lingkod. Mga kapatid, ano ang isang magandang prinsipyo na pinatatanong ng verse 20 at 21? Kahit pa maganda ang intensyon ni David, gusto niyang parangalan ng Panginoon, sinasabi ni David, hindi dahil magaling ako, hindi dahil mababang tao ako, kundi dahil sa iyo ng kalooban mo, Panginoon. Sabi nga po doon sa kanta, ano yung chorus ng Who Am I? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi dahil mabuti ka, kaya ka inibig ng Panginoon. Inibig ka ng Panginoon kasi mapagmahal siya. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya ka niya inibig. Huwag mo sasabihin, kaya pinagpapala ng Panginoon kasi mabait ako. Hindi po. Pinagpapala ka ng Panginoon kasi gusto niya yun. Pinarusahan ka ng Panginoon kasi mahal ka rin niya. Ginagawa yun ng Panginoon dahil gusto niya, hindi dahil ikaw ang nag-provoke sa Kanya. Dahil ano ang Panginoon, that's who you are. Sabi dito, dahil sa iyong salita at ayon sa iyong sariling puso,
yung ginawa ang buong kadakilaang ito upang iyong ipakilala ang iyong lingkod. Kita niyo po, verse 20. Verse 21, dahil sa iyong salita at ayon sa iyong sariling puso, iyong ginawa ang buong kadakilaang ito. Ginawa yun ng Panginoon dahil yun siya. Hindi dahil sa, kaya ka naging honor kasi magaling ka. Hindi. Bigay yun ng Diyos. Hindi tayo maliligtas mga kapatid. Hindi dahil sa mabait ka. Ililigtas ka dahil yun ang biyaya ng Panginoon. Bago pa itatag ang sanglibutan, nakaready na yung buhay na walang hanggan eh. Diba? Bago pa itatag ang sanglibutan. So kahit gumawa ka o hindi, nakaready yun. Yun ay para sa mananatili sa pag-ibig sa Panginoon. Sige, huwag kang manatili sa Panginoon. Pero nandun pa rin yung buhay na walang hanggan. Hindi ka makakapagmalaki sa Panginoon, kaya ako naligtas kasi magaling ako. Hindi ganun. Kaya ka maliligtas dahil sa biyaya at pagpapalayo ng Panginoon. Dahil yun siya. So, kailangan tanggapin mo yung biyayang gustong ibigay ng Panginoon. Kaya ikaw ay dakila o Panginoong Diyos sapagkat walang gaya mo o may ibang Diyos na bukod sa iyo. Verse 22 naman, nagpapakita ng kaisahan ng Diyos. Sa mga nagdadalawang isip, sa mga nakakarinig po ng iba't ibang mga pag-aaral na may ama, may anak, tandaan niyo po yung talatang ito na sinabi ni David. Verse 22, kaya't ikaw ay dakila o Panginoong Diyos sapagkat walang gaya mo. So kung dalawa sila doon, may kagaya siya. Tama ba? So ang Diyos mag-isa, kaya siya walang kagaya mo. O may ibang Diyos na bukod sa iyo, ayon sa lahat naming naririnig ng aming mga pakinig. At anong bansa sa lupa ang gaya ng iyong bayan, gaya ng Israel, na tinupos ng Diyos ng kanyang sarili na pinakabayan? So pinapakita ni David na napakabuti ng Panginoon, inibig siya at yung bayang Israel. Tingnan po ninyo yung sa verse 25 na, pakilagay po. At ngayon, o Panginoong Diyos, ang salita na iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang sambahayan, iyong pagtibay nawa magpakailanman at iyong gawing gaya ng iyong sinalita. Si David, nakita niya, kayo ba mayroong magagawa pag sinabi ng Panginoon? Wala. Panginoon, sinabi mo na ikaw ang gagawa ng bahay sa akin. Ang gagawin ko na lang magpasalamat. No? Yun ang gagawin ni David. Isang pasasalamat at karangalan na ako'y mapili mo, Panginoon. Ayon sa iyong salita, ay iyong gawin, O Diyos, at dumakila ang iyong pangalan magpakailanman. Si David, hindi siya magtatayo ng bahay ng Diyos, kundi si Solomon. Ayaw ni David na yung pangalan ni David o yung karangalan niya ang matataas. Sabi niya, at dumakila ang iyong pangalan magpakailanman. Lord, di bali nang hindi ako ang makapagtayo ng bahay mo. Hindi importante yung karangalan. Ang mahalaga, matayo ang iyong pangalan. Matanyak at madakila ang iyong pangalan. Ang importante sa bawat kilos natin, mga kapatid, hindi yung end result natin, kundi yung madakila ang Panginoon. Gusto natin ng Diyos ay madakila. Sapagkat ikaw, Panginoon, ng mahal ay Diyos ng Israel, ay napakita ka sa iyong lingkod na yung sinabi, aking ipagtatayo ka ng isang bahay. Verse 28, at iyong ipinangako mabuting bagay na ito sa iyong lingkod. Verse 29, ngayon kalugdan mong pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo. Sapagkat ikaw, Panginoong Diyos, ang nagsalita at sa magitan ng iyong pagpapala ay magiging mapalad nawa ang sangbahayan ng iyong lingkod magpakailanman. Yan po yung buong chapter 7. Ang chapter 7 po na ikalawang Samuel ay tinatawag na paibot po ng banal na kasulatan. Lahat po ng hula sa lumang tipan ay sinisipi dito at lahat ng hula mula dito papunta sa bagong tipan ay dito rin po nag-uumpisa sa chapter 7. Napakahalaga po ng chapter na ito. Alam niyo po bakit, mga kapatid? Pag hindi niyo naintindihan itong chapter 7, mahirap intindihin yung iba pang hula. Anong sinasabi mo, kapatid na Lester? Naintindihan naman namin ang Biblia. Naintindihan natin, pero magiging mas madali para sa atin na intindihin ang iba't ibang kasulatan pagka narinig po natin itong chapter 7. Ano po ba ang nangyayari dito?
Sa chapter 7, mga kapatid, ito po yung panahon na tinutupad ng Panginoon kay David yung mga naunang hula, at may mga hula siya na ibinibigay patungo sa hinaharap, papunta sa Panginoong Jesucristo, papunta sa panahon natin. Bakit nangyayari ito? Sabi po dito, mga kapatid, sa verse, ito po, pakisubaybayan po maigi kapatid sa ating pong monitor. Sa verse 12, pagka ang iyong araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Pakilista na po, sunod-sunod ang mga talata, mga kapatid. Napaka-importante po nito. Sa Genesis 3:15, yung tinatawag na proto-evangelium o yung kauna-unahang ebanghelyo, 3:15 po ng Genesis may binabanggit. Ang kauna-unahang hula tungkol po sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, at pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Meron daw binhi na darating upang durugin ang dyablo, ang ulo ng dyablo. May binhi. Sino po iyon? Dumating ang panahon, may isa pang hula na binigay sa angkan ni Juda sa Genesis 49. Pakilagay po, nung si Jacob po ay malapit ng mamatay, nagbigay po siya ng mga basbas na naging hula po para sa angkan ng Israel. Sa Genesis 49, verse 8 to 11, ang sabi po dito, Huda, ikaw ay pupurihin ng iyong mga kapatid. Ang iyong kamay ay magpapahinga ng leeg ng iyong mga kaaway at ang anak ng iyong ama ay yuyukod sa harap mo. Si Huda ay isang anak ng leon. Mula sa panghuhuli, anak ko, umahon ka. Siya'y yumuko at siya'y lumugbok na parang leon. At parang isang leong babae, sinong gigising sa kanya? Ang setro ay hindi mahihiwalay sa Huda. Ano ibig sabihin ng setro? Scepter. Yun po yung tungkod ng pagiging hari. Pag hawak mo yung setro, ibig sabihin, ikaw yung hari. Ang setro hindi mahihiwalay sa Huda. Sa angkan ni Huda. Ibig sabihin ng hari, magmumula sa angkan ni Huda. Si David po ba, kanino galing, si David sa anong angkan galing? Kay Huda. Tingnan niyo yung verse 11. 10. Ni ang tungkod ay magpupuno sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa ang silo ay dumating at sa kanya tatalima ang mga bansa. Sa kanya tatalima ang mga bansa. Na itatali ang kanyang batang asno sa puno ng ubas at ang guya ng kanyang asno sa puno ng piling ubas. May batang asno daw, palatandaan. Nakikita niyo na po ba? Na yung hari daw na to na inihula sa Huda, nahahawak ng setro magpakailanman, mayroong palatandaan na may batang asno na kanya raw. Yan. Tapos, tignan nyo po yung 9:6 ng Isayas. Ang sabi po dito, pero dadagdag natin yung 7. Sapagkat sa atin pinanganak ang isang bata. Sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Tandaan niyo yung kay Solomon. Ano ibig sabihin ng Solomon o Shalom? Kapayapaan. Ang magtatayo daw ng bahay ng Diyos na gagawin ni David dapat isang taong mapayapa. Yun yung near fulfillment. Yung future fulfillment naman ito, sabi, Pangulo ng Kapayapaan. May isang bata doon na ipanganganak na siya yung magiging Pangulo ng Kapayapaan. Verse 7, ito yung madalas na hindi naman nababasa. Sa 6 lang nababasa eh. Yung verse 7, tingnan niyo po. Sapagkat sa atin, sa 7, ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas, everlasting. Sa luklukan ni David. Ayan. So maintindihan na natin, itong si Isayas, may sinisiping salita, luklukan ni David. Galing daw itong bata na ito sa lahi ni David. So naiintindihan niyo na yung unang Samuel ikalawang Samuel chapter 7 na sinasabi, mula kay David, mula kay David, mula kay David. Eto, mula sa luklukan ni David, ipanganganak do yung isang bata. Sa Jeremias 23:5-6,
may binabanggit naman ang isa pang propeta tungkol po dun sa isang hula tungkol sa pagparito rin ng isang bata. Ang sabi, 23:5-6, narito ang mga aro'y darating, sabi ng Panginoon, ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga. So maintindihan natin ngayon, dahil binanggit pala yun sa chapter 7 ng 2 Samuel, yung mga nababanggit na mga propeta na matuwid na sanga mula kay David, doon pala hinango iyon. Isang matuwid na sanga, siya'y maghahari gaya ng hari at gagawang may kapantasan, magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Ang kanyang karawan ay maliligtas, ang Huda at ang Israel ay tatahang tiwasay. Ito ang kanyang pangalan na itatawag sa kanya, sabi ng Panginoon. Sa kanya, ang Panginoon ay ating katuwiran. Sa Zacarias 3:8, may isa pang propeta na nagbanggit. Ang sabi po dito, dinggin mo ngayon, O Josue, sa Pangulong Saserdote, dinggin mo. At ang iyong mga kasama na nakaupo sa harap mo, sapagkat sila'y mga taong pinakatanda, hindi pala taong pinakatanda. Sapagkat narito aking ilalabas ang aking lingkod na sanga. So minsan pag hindi natin narinig yung chapter 7, pag may nabasa tayong mga ganito, aking lingkod na sanga, maintindihan na natin to na ito pala hinango dun sa chapter 7 mula sa angkan ni David. Sanga ni David. Ngayon, bakit sanga? Ayan. Bakit sanga? Sabi kasi dito, maglalagay siya ng isang matuwid na sanga. Kasi po mga kapatid, meron pong naging problema sa chapter 22 ng Jeremias. Subaybayan niyo po itong maigi, mahirap po kasi ulitin eh. Chapter 22 verse 30 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, isulat ninyo ang lalaking ito na walang anak, ang lalaki na hindi giginhawa ang kanyang kaarawan, sapagkat walang tao sa kanyang angkan na giginhawa pa, na nauupo sa luklukan ni David, hindi na magpupuno pa sa Huda. Ano ang hula ng Panginoon? Mula sa angkan ni David, dun magiging hari. Wala nang ibang magiging hari bukod sa angkan ni David. Pero po itong ang pangalan nito ay si Conaias, na ang pangalan sa ibang talata, Jeconias, sa ibang talata, Jehoiachin. So si Conaias na lang para madali. Si Conaias naging masama, hari ng Israel mula sa angkan ni David. So sobrang sama niya, binigyan siya ng sumpa ng Panginoon. Sabi niya, kahit sino pa na maging anak mo, hindi na magiging hari sa Israel. Problema hindi. Problema bakit? Kasi sabi ng Panginoon, mula kay David, doon lang ang magiging hari, pinutol dito. O sino pa magiging hari, putol na rito. Problema, di ba? Kaya ang gamit na termino po ay sanga. Hindi lamang naman po si Solomon, dahil itong si Conaias, galing po sa angkan ni David, pero nakaduktong kay Solomon. May anak pa siya sa kabilang sanga na ang pangalan naman ay Nathan. Tingnan niyo po sa Kapitulo 5 ng 2 Samuel, pakilagay po ulit. Sa 5:14. At ito ang pangalan ng liyong mga ipinanganak sa kanya sa Jerusalem, si Simua at si Josobab at si Nathan at si Salomon. May isa pa siyang anak, si Nathan. Yan. Kaya pupunta tayo ngayon sa bagong tipan. Sa Mateo 1, verse 1. 1:1. Sabi po dito, ang mga aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David. Sino daw yung anak ni David? Na final na sanga? Ang Panginoong Jesucristo. Siya po ay galing sa angkan ni David. Paano yun? Di ba naputol na mula kay Conaias yung pagkahari? Tingnan niyo po ito. Sa verse 6, at naging anak ni Jesse o ni Isai, ang hari si David. At naging anak ni David si Solomon. At doon naging asawa si Urias. Dito po sa Mateo ay yung pahagdan ng lahi ng Panginoong Yesus sa pagiging hari sa royal blood ni David kay Jose. Ang tatay po niya ay si Jose.
si Solomon po dito. Pagdating sa Lucas, Kapitulo 1, o 3, tingnan niyo po mga kapatid ha. Sa Lucas 1 o 3. Ayan, 3:31. Ni Milea, ni Mena, ni Matatan, ni Nathan, ni David. Hindi na po binanggit si Solomon. Ito naman po ay bahagdan ng lahi ni David na kay Solomon naman, ay kay Nathan naman. So ito naman ay ang family tree ni Maria. Dito, ang family tree ni Jose, papunta kay Solomon, papunta kay David. Family tree ni Maria, papunta kay Nathan, papunta kay David. Na ang naging anak ni Jose, ni Maria at ni Jose ay ang Panginoong Jesucristo. Nasa kanya yung royal blood ng pagkahari ni David, nasa kanya naman na hindi naputol yung pangako ng Panginoon na mula kay David pa rin manggagaling yung hari. Ang dugo po kasi ay nasumpa, so virgin birth ang ginamit. Walang bahid dungis po ang dugo ng Panginoon dahil virgin birth ang ginamit. So yung royal line mula kay David natupad, naputol kay Solomon, ipinadaan kay Nathan. Pinanganak pa rin ng Panginoong Jesucristo. In 1,000 to 400 to 1,000 years po ang pagitan. Napakagaling. Ito kay Nathan, lahi ni Maria, papunta kay David. Si Jose, lahi, papunta kay Solomon, papunta kay David. Ang pinakalolo si David. Yan. Nakuha po mga kapatid. So ang Panginoon hindi po magluluwat ang kanyang pangako. Ngayon, ano pong sabi dito? Sa 31:32. Lucas 1:31-32. Narito, maglilihi ang kasayong tiyan at mga anak ng isang lalaki, tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ibinigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. So sino po yung distant fulfillment ng hula? Ang Panginoong Jesucristo. Ang near fulfillment na magtatayo ng bahay si Solomon. Ang final fulfillment ay ang Panginoong Jesucristo. Ngayon ang tanong, anong bahay yung itinayo naman ng Panginoon? 16:18 ng Mateo. Pakilagay po. Ang sabi po doon, 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ano po yung iglesia? Ang bahay ng Diyos. Kaya ang Diyos tumatahan po sa bawat isa sa atin. Kung si Solomon nagtayo ng bahay para sa kaban na pinaroroonan ng kaluwalhatian ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo ang nagtayo naman ng iglesia na tumuro ng Espiritu ng Panginoon na siya naman nagtayo magpakailanman na kailanman hindi magigiba. So yun po yung hula na sinasabi. Nasundan niyo mga kapatid? Okay, balik po tayo sa chapter 7 ng ikalawang Samuel. Sabi po dito mga kapatid, sa verse 14, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng tao at ng panghampas ng mga anak ng tao. So Solomon nagkasala, pinarusahan ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo po ba nagkasala? Ayan. Pero siya ba'y pinarusahan? Sino nagkasala? Tayo. Sa aklat po ng unang Pedro, Kapitulo 2, ang talata po ay 24. Tingnan po natin ang talatang ito. Nakatuparan ng nasa ikalawang Samuel. So unang Pedro 2, 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan at sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran at dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. So tayo nagkasala, siya yung naparusahan ng dahil sa atin. Siya ay tinignang may sala, bagaman siya ay hindi nagkasala. Ayon po sa ikalawang Korinto 5:21, pakilagay nga po. Ikalawang Korinto 5:21. Sabi po doon, yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. So dahil sa kasalanan natin,
Siya yung naparusahan na inaring may sala. So yung mga tao, ang tingin sa kanya, pinurusahan siya ng Diyos. Hindi po. Pero ayon sa kasulatan, mangyayari kasing siya'y parurusahan. Hula po iyon na magkakaroon ng pagdurusa ang pagparito ng ating Panginoon. Tingnan niyo po yung Gawa 13:34, isang pagkaragdagan dito. Gawa 13, ang talata po ay 34. At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon kailanman ay huwag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David. Yung mga tunay at banal na pagpapala ni David, sa kanya daw ibibigay. Ano ang magiging tanda kung sino yun? Yung mabubuhay na maguli. Sino ba yung nabuhay na maguli? Ang Panginoong Jesucristo. So yun daw yung tanda. Ngayon, patunayan natin na mula mismo sa bibig ng Panginoon, kung kiniklaim ba niya na siya yung sanga ni David, na inihula doon sa 2 Samuel, Kapitulo 7, na maghaharing magpakailanman. Sa aklat po na Apokalipsis, Kapitulo 22, talata po ay 16. Lista niyo po. Apokalipsis 22:16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Amen? Tingnan niyo, ang Panginoon mismo ang nag-claim, siya yung galing mismo sa supling ni David. Kaya lahat ng hula, pag narinig nyo, o kahit mga kasaysayan, kahit si Bartimeo nagulag, sabi, Jesus, anak ni David. Bakit binabanggit nila na anak ni David? Kasi nung inihula po yun sa Samuel, ang Israel nag-iintay na doon sa anak ni David na darating. Kaya lagi nilang ikaw na ba ang anak ni David? Anak ni David? Ikaw na ba ang ipinangakong Misaya na darating upang kami iligtas? Sabi ng Panginoon, siya nga, ako ang ugat, ang supling ni David. Hindi niya kinokontra. Sinasabi niya, siya yun. Sabi po doon sa Zacarias 9:9, dagdagan po natin. Sa Zacarias 9:9, magalak kang mainam o anak na babae ng Sion, humiyaw ka, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay naparirito sa iyo, siya'y ganap at may pagliligtas, mapagmababa, at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Tama ba yung nakasulat po doon sa aklat ng Genesis, chapter 49, sa sinabi kay Huda? Sinabi rin ni Zacarias, at yun yung pagparito ng Panginoon na sakay ng isang asno. Talatang Gis, aking ihiwalay ang karo mula sa Ephraim, at ang kabayo'y mula sa Jerusalem, at ang busog ng pagbabakay mapuputol, at siya'y magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging sa dagat at dagat mula sa ilog hanggang sa mga wakas ng lupa. Siya daw magsasabi ng kapayapaan. Pero tingnan niyo po rito yung isang salita na hindi ko napapansin madalas. Sabi po doon, pakitaas mo ng konti, at aking ihiwalay ang karo mula sa Ephraim. O ano po yung Ephraim? Taas ang kamay. Tingnan mo, verse 10 yan. Ano pong meron doon sa Ephraim? Nandun po yung Bethlehem. Saan ba pinanganak ang Panginoong Hesus? Sa Bethlehem. Mula sa Bethlehem, at ang kabayo'y mula sa Jerusalem. Ano naman ang galing sa Jerusalem? Basa. Yung church. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. So tayo nasa tamang pananampalataya, mga kapatid. Sa magitan ng pag-aaral sa kasaysayan, lalo nating mapapatunayan, sabi nga po dun sa 5:39 ng Juan, saliksipin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito, ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Pinatutunayan ng kada pagsasaliksik natin sa Biblia na totoo ang Panginoong Jesucristo. Na yung kanyang mga hula totoo. Mula nung panahon na yun, 1,000 years more or less, nangyari na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Totoong nangyari. Pinatutunayan ng Biblia, pinatutunayan ng mga archaeology na meron talagang ipinanganak na Jesus dito sa mundo ito upang tubusin ang ating mga kasalanan. Na itong Jesus na ito ay nagtatag ng iglesia. At ang sabi po dito sa verse 10, ating binasa kanina,
Ang kanyang pamamahala ay manggagaling po sa dagat at dagat. Mula sa iba't ibang mga lupa. Ibig sabihin, may pagkakataon tayo. Hindi sa Jerusalem lang o sa Israel lamang po ang kaligtasan. Maaari pong abutin tayo nito. At nangyari na nga po na tayo inabot ng kaligtasan, inihatid ng Panginoon. So nagbibigay ito ng kalakasan ng pananampalataya sa atin na yung inihula ng Panginoon tagus pala sa bawat isa sa atin. Yung babalikan po natin chapter 7 ulit. Ang sabi po dito, Ikalawang Samuel chapter 7. Dito tayo magtatapos. Verse 18. Nang magkagayang hari si David ay pumasok at umupo sa harap ng Panginoon at kanyang sinabi, "Sino ako, Panginoong Diyos? Ano to at ano ang aking sambayan na ako yung dinala sa kanyang kalayo?" Minsan ba naisip natin mga kapatid, sino tayo para bigyan ng Panginoon ng atensyon? Yung gano'ng kahabang panahon o kalayong bahagdan ng panahon mula noon hanggang dito sa bawat isa sa atin. Lord, sino po ako para bigyan mo ng pagkakataon sa kaligtasan? Iniisip niyo ba kayo mahalagang tao para bigyan ng pagkakataon ng Diyos sa buhay na walang hanggan na makasama niya sa paraiso? Naiisip niyo ba na, Lord, sino ako? Diba dapat ganun nga ang nasa isip natin? Dapat yun ang nasa isip natin eh. Kaya ang ginawa ni David, nagpasalamat na lang siya. Lord, ayon sa iyong kabutihan, gawin mo po ang iyong kalooban. Kung ipinangako mo sa amin ang kaligtasan, Lord, we will wait for the salvation. We will wait na iligtas mo po kami. Gawin mo ang iyong kalooban, Panginoon. Kung paano mo inihula sa iyong lingkod na ako'y yung pagpapalain at ang aking lahi, gawin mo, Panginoon, ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa iyong kalooban. Sa atin, bawat isa na magkakapatid, sa lokal na ito, at present, isipin nyo sa inyong sarili, kung kay David ipinangako na isa lamang kung magbubukid. Tama ba? Magbubukid lang ang dating noon, tagapag-alaga ng tupa. Tagapag-alaga ng tupa, magbubukid. Pagkaraniwang tao na pangakuan na makasama ng Diyos magpakailanman. Anong pinagkaiba nun sa atin? May marangyabang tao rito na magsasabi, mas mataas siya kaysa kay David ng kalalagayan. Ang isipin natin mga kapatid, pareho tayo ni David, sino rin tayo. Pero salamat sa Panginoon at bigyan niya tayo ng pagkakataon. Lord, salamat po. Kaya kung ganon ang nasa isip ni David, ganon din dapat ang nasa isip natin mga kapatid. Ganon din dapat tayo na nag-isasabi sa ating sarili. Lord, maraming salamat po sa ipinangako mong kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa akin ng isang hamak na tao at gayon din sa aking sambahayan. Salamat, Panginoon, na binigyan mo po kami ng pagkakataon na makaalis sa kasamaan at binigyan ng kapayapaan dahil iyon ka, Panginoon. Ikaw ay kapayapaan. Kung kami nakararanas ng problema, kami nakararanas ng pagsubok, salamat, Panginoon, lagi mo kami ginagabayan upang kami wag mahiwalay sa pagkakataong ipinangako mo na kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa bawat palo na ibinibigay mo sa amin, sapagkat sino ako para hindi mo paluin. Salamat, Panginoon, sa bawat palo at pagpapayo na ibinibigay mo sa akin. Higit sa lahat, salamat, Panginoon, sa pag-ibig na ibinibigay mo sa akin at sa aking sambahayan, na kami nagkakaroon ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan na iyong pinangako. Maging mapalad ang bawat isa sa atin. Makaramdam tayo mga kapatid ng kapanatagan ng puso at patuloy na pagpapasalamat sa Panginoon na sa magitan ng ganitong kasaysayan, malaman natin yung kanyang kabutihan at kagandahan loob sa bawat isa sa atin. Patuloy natin sipingin ang mga salita ng buhay sa bawat kapitulo. Ano ang mga gustong iparating sa atin ng Panginoon na tumatagos hanggang sa bagong tipan. Hindi lang po ito basta kasaysayan. Ito po ay aral ng buhay na atin kung dapat maramdaman sa bawat araw ng ating buhay. Sabi nga sa ating kinita kanina, araw-araw. Kayo po ba'y nananabik mga kapatid na ipagpatuloy ang pag-aaral ng salita ng Panginoon? Amen. Susunod po natin, chapter 8. Abangan niyo po yung chapter 9 din. Pero itong chapter 8, alam niyo po ba na may isang magandang hula din na ipinangako kay Abraham
na hindi po nabanggit sa chapter 8 pero yun yung pinatutungkulan. At papunta po ito sa panahon din natin. Abangan nyo yung chapter 8. Sa chapter 9 naman, individual naman po natin. Anong pinangako ng Diyos sa individual sa atin na tinutupad naman niya sa chapter 9 at tutuparin pa niya sa bawat isa sa atin. So binibigyan ko kayo ng preview kung ano pa po yung mga ating pag-aaralan. Nakakasabing pag-aralan ng salita ng Panginoon. Nakaka-occupy po ng isip, malilimutan niyo yung problema niyo. Masarap pag-aralan sapagkat itong salita ng Panginoon ay pawang buhay at espiritu. Mapipigay sa atin ang buhay na walang hanggan kung patuloy nating pangahawakan ng kanyang pagtatapat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin ang ating mga Panginoon. Tayo po magsitindig, awitin po natin ang tinapay ng lahat.